Good morning mga ka-Fox Insights. Mainit na usapin ngayon mga kaibigan yung nangyaring shooting incident sa isang paaralan sa Tacloban, Leyte na kung saan ang involved na naman mga kababayan ay mga minors, 14 and 15 years old. So, bago ang lahat, ang aking taos-pusong pakikiramay po sa mga pamilya ng mga batang ito na nadamay nga at naging biktima ng pamamaril ng dalawang batang kapwa nila estudyante. Ngayon, mga kababayan, bakit tila ba itong mga minor de edad na 'to napakalakas ng loob para magpasok at mamaril na lang sa loob ng paaralan? Nagimbalan lang sapagkat ang dapat ay pag-aaral sa isang silid-aralan ay nakatuon upang matuto ang mga bata, ngunit nagimbal lahat. Itong ang dalawang minor de edad na 'to ay pumasok at bigla na lang namaril. Just imagine 40 empty shells of caliber 45 and .38 revolver arms core ang na-recover doon sa crime scene. Could you imagine that kung hindi nakatakbo o pag-cover siguro yung ibang estudyante, mas marami pa ang naging biktima. Ayon sa report kasi mayroong 3 casualties and then 7 were injured dahil sa nangyaring pamamaril na yan. Ngayon, nakasentro ngayon usap-usapan sa security ng mga bawat paaralan sa Pilipinas, especially public schools. So, kung matatandaan ko nung ako ay nag-aaral sa high school, which is in Santo Tomas National High School, Isabela, meron kaming security doon sa gate, ng entrance gate ng school. So, dapat ganito rin ang gawin na ngayon ng ating pamahalaan sapagkat kung hindi gagawa ng action yan, huwag naman sana, pwedeng maulit po yung ganyang pangyayari. Now, bakit itong mga minor de edad na 'to, bakit ang lalakas ng loob para mag-commit ng crime? Any crimes involving these minors? Just simply because yung ano natin, Republic Act 9344 or otherwise known as the Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Ang batas po kasi na ito ang pumoprotekta sa mga kabataang nagkakasala sa batas. Hindi ho sila ikinukulong kagaya ng mga adults na nag-commit ng crime. Matik, may kaso ka, diretso ka sa kulungan. No, hindi gano'n yung ibig sabihin ng ano na to. Ang 15 pababa, kabataan. If they committed a crime, they will not put in jail automatically. But isasailalim sila sa tinatawag na intervention. Merong pagdadala sa kanila isang institusyon kung saan doon sila mamamalagi habang sila ay under counseling, kumbaga yung papangaralan, ganyan-ganyan, para mabago yung kanilang pananaw sa buhay. At ito ay pinagtibay ng Republic Act 10630 noong 2013. Actually, wala namang binago yan. Dinagdagan lang yung mga provision yan. Kaya itong mga batang ito, hindi lang yan ang pangyayaring ganyan. Marami ng insidente kung saan involved ang mga minor de edad. So, ano ang dapat gawin? Anong mga precautionary measures na gagawin ng bawat school campus? Well, humingi kayo ng budget dyan sa kongreso na yan. Dahil sila ang gumagawa ng budget at nagpapasa ng budget dyan. Humingi kayo ng budget para every public school campus, especially in high schools, dapat malagyan ng kahit isang ano man lang yan. Every entrance of the school, there should be security guard or whatsoever. Para magkaroon man lang ng, medyo maiilang ba yung mga estudyante na magpapasok ng
For example, gaya niya, paano nakapasok yung dalawang baril? Saan nila itinago? How they concealed it? Di ba? Because wala siguro security dun sa gate, dun sa entrance. No one frisking everyone that entering the school premises. That's why nakapasok yan. Just imagine, 14 years old, 15 years old, bumitbit ng baril, ipinasok sa school premises without knowing the students or the faculty members of the school. Tapos namaril na lang na namaril. O sa ngayon, ano magiging kaso niyan? Paano mo ikukulong yan? Hindi nga pwede ayon sa batas. Hindi mo makukulong sa selda yan para pagtanda. Diba? Kaya kayo mga congressmen dyan, gumising na kayo, gumawa na kayo ng magtrabaho. Hindi puro politikang iniisip niyo, puro impeachment. Magtrabaho naman kayo. Kagaya niya, no? Ngayon, magpapasikat na naman kayo kasi may nangyaring ganyan. Lahat kayo may kanya-kanyang opinion na naman dyan. Dalaw doon, magpapakita doon. Pag walang nangyari, nakatutok lang kayo dyan sa impeachment dyan sa Senado. Okay, mabuhay tayo lahat. Good morning, this is Fox Insights once again. Just like, share, and comments na rin. Thank you. God bless.